the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, Yahweh Shaddai, muli pinapasalamat ang kapatid namin sa gabi ito. Patuloy ka namin pinupuri, sinasamba sa Espiritu sa katotohanan, sapagkat ikaw ang Diyos na kailanman hindi nagbago. Ikaw ang Diyos na di nagkukulang. Ikaw ang Diyos na tapat sa iyong mga pangako. Kaya Panginoon, muli sa gabi ito, kami po'y lumalapit sa iyo may kababangang loob. Inaamin namin ang lahat po namin nagawang kasalanan, ang lahat po namin mga pagkukulang, ang mga bagay namin pong binaliwala, Lord God. Dalayan mo po, Lord God, na sa gabi po ito, patuloy mo kaming linis na iyong banal na dugo, mula ulo ng talampakan, na sa gabi maging karapat dapat po kami, Lord God, na mag-alis yun ng papuri, maging karapat dapat kami, Lord God, sa iyong banal na harapan, at maging karapat dapat sa mga biyayang nababalot sa iyong mga salitang mahayag sa gabi ito, Lord God. Kaya sa pangalan ni Jesus, kami po'y lubusang nagpapasalamat sa kapatawaran ng mga nagawang kasalanan. Salamat at meron kaming Diyos na nakilala. Ang Diyos na patuloy na bibigay sa amin ng kalakasan. Totoo nga, Panginoon, na maraming Panginoon mga pagsubok na dumating sa aming buhay. Ngunit ikaw ang Diyos na tapat na hindi mo kami kailanman pinabayaan, hindi mo kami iniwan, Lord God, sa alim, Lord God, patuloy mo kami binibigyan ng kalakasan sa tuwing kami dumadaan sa maraming pagsubok sa aming mga buhay. Kaya Panginoon, ito po nagiging dahilan upang kami patuloy na magtiwala sa iyo, sa iyong kapangyarihan sa aming mga buhay. Kaya dalayan ko, Lord God, na sa gabing ito, Lord God, patuloy mong palaguin ang aming pananampalataya sa iyo, Lord God. Patuloy mo, Lord God, palakihin ang aming pananampalataya sa iyo, Lord God, na sa gabing ito patuloy mahayag ang iyong kalooban. Patuloy pagpalaan ang bawat isang tumugon sa iyong panawagan. Sa gabi po ito, Lord God, dalayan ko, Lord God, na anong ang aming itataas, anong ang aming mga kahilingan, ay iyong patuloy na tugunin sa pangalan ni Jesus. Pagalingan ang lahat ng may karamdaman sa pangalan ni Jesus. Ang Panginoon na nagsumikap makating sa lugar nito, Lord God, na walang pag-aalilangan, dalayan ko, Lord God, na tugunin ang lahat ng kanilang mga pangangailangan. At bigyan ng kalakasan ng lahat ng mga pinanghihinaan sa pangalan ni Jesus. Yahweh, pagpalain mo, Lord God, ang iyong kapang lingkod, sapagkat inaamin ko, wala akong magagawa kung kahiwalay sa Lord God. Samahan mo ko na yung kapangyarihan na ikaw ang tumayo para sa akin. At dalayan ko, Lord God, hindi ang karumihan, hindi ang kahinaan ka na makita sa akin, ang kaliningan mo, Lord God, na makita sa akin, Lord God. Ikaw mo, Panginoon, ang patuloy na magsalita para sa akin. Higit sa lahat ay yung magsalamahayag. I pray, Lord God, na patuloy itong samahan ng himala, ng tandap, ng kababalaghan, magbigay sa amin ng bagong buhay, ng bagong kalakasan. At ngayon pa lang, Lord God, ay amin ang inaamang ganap, ang tagumpay na yung gawain. At ipinabalik namin siya ng papuri, pasalamat, pagdakila. To God be the glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Purihin natin ang Panginoon. At
Amen. Magandang gabi po, mga anak ng Diyos. Kumusta po mga anak ng Diyos? Thank God, I am blessed, happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, payapa ang kalooban, maginhawa at matagumpay. Praise the Lord. Sino po sa inyo ang matagumpay? Amen. Sino po sa inyo ang ang gabi niyo pinagpala? Amen. Amen. Naniwala ba kayo ang gabi po niyo pinagpala? Amen. Sino nagsasabi sa inyo ang kanyang gabi maganda? Amen. Amen. Naniniwala ba kayo maganda talaga ang gabi niyo? Amen. Paano po niyo mapapatunayan yung gabi maganda? Okay, tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo kapatid? Kapatid. Alam mo ba? Ano ba? Na ang aking gabi ay maganda. Sapagkat maganda ang aking katabi. Aking katabi. Paano yung walang katabi? Amen? Okay? Kaya yun po, yun yung patunay na maganda ang ating gabi sapagkat maganda ang ating katabi. Amen? Amen? Ating sa lahat, kasama po natin ang Diyos. Amen? Okay, buksan po natin ating mga Biblia sa Matthew chapter 14 verses 22 up to 33. Ito po yung paglakad ng Panginoon sa dagat sa ibabaw ng tubig, di po ba? Kasi kung mapapansin po nyo, magkasunod po yan eh. Nung sa atin pong magkasunod na gospel reading, yung nauna po, yung of your little faith, yung pangalawa naman yung Cananese, di po ba? Greater is your faith. Amen? Kaya magkasunod po yan. Kaya ito po yung ating pag-aaral sa gabi po ito. Amen? Ang sabi po dito sa Matthew chapter 14, verse 22, then he made the disciples get into the boat and precede him to the other side. While he dismissed the crowds, after doing so, he went up on the mountain by himself to pray. When it was evening, he was there alone. Meanwhile, the boat, already a few miles offshore, was being tossed about by the waves, for the wind was against it. During the fourth watch of the night, he came toward them, walking on the sea. When the disciples saw him walking on the sea, they were terrified. It is a ghost, they said, and they cried out in fear. At once, Jesus spoke to them, take courage, it is I, do not be afraid. Peter said to him in reply, Lord, if it is you, command me to come to you on the water. He said, come. Peter go out of the boat and began to walk on the water toward Jesus. But when he saw how strong the wind was, he became frightened and beginning to sink. He cried out, Lord, save me. Immediately, Jesus stretched out his hand and caught him and said to him, O you of little faith, why did you doubt? After they got into the boat, the wind died down. Those who were in the boat did him homage, saying, truly, you are the Son of God. Ang sabi po sa ating wika, mga kapatid ko Kristo, sa Matthew chapter 14, verse 22, ang sabi po dito, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad at pinauna sa kabilang dako samantalang pinauuwi niya ang mga tao. Pagkalis ng mga ito, umahon siya sa burol upang manalangin. Nag-isa siyang inabot doon ng gabi. Samantala, nasa laot na noon ang bangka at sinasalpok ng mga alon sapagkat pasalungat sa hangin. At nang madaling araw, na sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinilabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo, sigaw nila. Ngunit agad siyang nagsasalita at sinabi sa kanila, huwag kayong matakot, si Jesus ito. At nagsalita si Pedro, Panginoon, kung talagang kayo yan, papayanin ninyo ako sa ibabaw ng tubig. Sumagot siya, halika. Kaya't lumunsad si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig. Palapit kay Jesus. Ngunit, nang mapansin niya ang hangin, siya natakot at nagsimulang lumubog. Sagapin ninyo ako, Panginoon, sigaw niya. Agad siyang inabot ni Jesus, napakaliit ng iyong pananalig,
Sabi niya kay Pedro, bakit ka nag-alinlangan? Pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin at sinamba siya ng mga nasa bangka. Tunay na kayo ang anak ng Diyos, sabi nila. Mga kapatid ko, Kristo, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Praise the Lord Jesus Christ. Amen. Puri po natin ang Diyos ng malakas sa wakas. Glory, hallelujah. Amen. Okay, sino po sa inyo gusto ko ng malaking pananampalataya? Hey, pwede naman po. Lord to God, hallelujah. Amen. Okay. Kaya ito po yung ating pag-uusapan po sa gabi ito, yung pong ating pananampalataya sa ating Panginoon, sapagkat napakalaga po yung ating pananampalataya. Amen? Ang isang pong tao ay magkakaroon lang po siya ng pananampalataya kung lubusan po niyang kilala ang Panginoon. Amen? Kasi kung hindi po natin kilala ang Diyos, sabi nga, hindi po nagbibig yung ating pananampalataya, sapagkat hindi po natin siya lubusang kilala. Amen? Kung ating pong mapapasa, my dear brothers and sisters, makikita mga alagat, ang tagal po niyang kasama, si Pedro po, na kung saan ang dami na po niyang narinig na salita sa Panginoon, marami na po siyang nakitang himala sa ating Panginoon. Pero kung ating po titignan sa ating pagbasa, hindi po niya lubusang kilala ang Diyos. Amen? Bakit kaya po sapagkat, nung bakit na po ni Pedro lumalakad ang Diyos, ang Panginoon sa ibabaw ng dagat, ang sa ano sabi po nila, mundo. Amen? Amen? Di po ba kaya kung hindi po natin talaga lubusan maaaring hindi po natin talaga sabi nga yung ating pananampalataya hindi po ito lumalaki o tumataas. Amen? Kaya napakalaga po yung pagkakilala natin sa ating Panginoon. Kaya kung ating po titinan, may trabaho ng sisters, yung pong gospel natin sa linggo, ano ba sinasabi ko, yung part ng gospel natin sa linggo sa sa Matthew chapter 16 verse 26, ang sabi po dito, ano ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig kung ang katumbas man ito'y ang kanyang buhay. Diba? Ito po sinasabi dito. Kaya tama yung po sinasabi ni Pablo sa mga taga-Pilipos. Ano sabi ni Pablo sa mga taga-Pilipos sa Philippians chapter 3 verse 8? Ang sabi po dito ni Pablo, oo, inari kong kalugihan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga, ang pagkakilala kay Kristo Jesus bilang Panginoon. Amen? Amen. Kaya sabi niya, lahat ng bagay kalugihan na. Inaali na yung kalugihan ng bagay sapagkat nakita niya ang pinakamahalaga at ang pinakamahalaga po natin makamtan yung pagkakilala kay Kristo. Amen? Kasi doon po nag-uumpisa yung ating pananampalataya kung ating pong lubusang kilala ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Kaya kung ating buhay, bilang mga Kristiyano dapat nauna sa Kristo. Amen? Di po ba kaya nga, di na po Christian. Ano ba yung nauna? Christ. Ano sumunod? Diyan. Amen? Sabagat kapag inuuna po natin si Kristo, sigurado tayo tawagin ng Christian. Huwag natin pabalik na rin. Kapag nauna yung Diyan, diba? Diba? Karami kasi nauna yung Diyan eh. Diyan Christ. Kaya kailangan mauna po lagi si Kristo sa ating buhay. Amen? Nasa ganun malubusan po natin makilala ang ating Panginoong Jesucristo at lalo malubos yung ating pananampalataya sa Kanya. Amen? Kaya napakalaga po, my dear brothers and sisters, kung ating pong tigilan lang po tayo lumalakad sa na ginagamit na yung ating mga sa paglakad. Ano naman pala eh. Ginagamit po natin ating mga paa sa ating paglakad, pero kapag paalam po yung ating gagamitin sa ating paglakad, maaaring tayo madapa. Amen? Maaaring tayo mapahama. At maaaring dahil po ay dali ng ating mga paa sa mga problema. Amen? Pero kung ating pananampalataya, kung ating pong paglakad, ay hindi lang po natin gagamitin ating mga paa at sasabahan po natin ang ating pananampalataya, sigurado magtatagumpay po tayo. Amen? Amen? Kasi kung ating po titingnan si Pedro, kung ating titingnan, ginamit lang niya sa kanyang paglakad, yung kanyang paa, kaya sinububog. Amen? Nawala yung kanyang pananampalataya, kaya po siya lumubog. Pero kung kanya po nagpatuloy siya, yung kanyang paglakad kasama yung kanyang pananampalataya, sigurado hindi siya lulubog. Amen? Amen? Kaya napakalaga po yan. Sabi nga sa Biblia, ano ba sabi sa Biblia? Walk by faith and not by sight. Yun pala, ano pala ninyo eh. Walk by faith and not by sight. Amen? Kapag sinabing sight, ano ba yung sight? I walk by faith and not by sight. Kaya sabi ko kung ating matitingnan, di ba? Yung po, kasi pag ito po yung sight, isa po ito sa ating mga senses. Di ba? Yung ating pandama. Amen? Kasi karamihan po sa atin, di ba? Kapag sinabi mo, ikaw ay lumalang
Amen? Pakiramdam ko para bang may magandang mangyari sa akin. Pupunta ako sa gawain. Ay, paano kapag wala na yung mga magagandang nakikita mo at ang mga nangyayari hindi na pumapabor sa iyo? Dadalo ka pa ba? Amen? Kasi ginagamit natin yung ating pantama. Pero kapag sinabi mo, dadalo ako sa akin sa gawain sapagkat ako'y may pananampalataya. Gagawin ko bakit sapagkat ako'y may pananampalataya. Sigurado, hindi ka mabibigo sapagkat walang tao nagtiwala sa Diyos na nabigo. Amen? Amen? Eh, sabi nga, napakalaga po na sa ating mga paglakad ay gamitin po natin yung ating pananampalataya. Hindi na yung ating nakamadarama. Pakiramdam ko, dadalo ko ngayon. Amen? Paano kapag wala ng pakiramdam na yun? Amen? Kaya napakalaga po, kapatid ko Kristo na. Ayun siya sabi sa atin, sabi nga na, sa 2 Corinthians chapter 5 verse 7, walk by faith and not by sight. Amen? Then, ito po yung nagdadala po sa atin yung ating pananampalataya para po sabi nga, yung ating mga minimiti, hindi po sabi nga, lalo na nagpupursige sapagkat yun ang ating pananampalataya. Hindi po natin pagdududahan yung ating pananampalataya. Amen? Puri po natin Panginoon, praise God, hallelujah. Kaya, napakalag po itong mangyari po sa atin na kapag po lagi nandun yung ating pananampalataya, sigurado makukuha po natin yung pabor mula sa ating Panginoon. Amen? Dahil kung ating pong titinan, my dear brothers and sisters, yung mga alagad po, habang po sila nakasakay sa bangka, di po ba, sila po yung nakaranas ng malakas na hangin. Alon, di ba? Hinahampas sa kanilang mga kanilang sasakyan ng malakas na alon. Ito po isa na pong dahilan para po sila huwag magpatuloy, para po sila ay bumalik na. Amen? Pero nagpatuloy pa rin po sila sapagkat sila mismo, sila rin po ay nataniman na nga po ng pananampalataya. Kaso nga lang, yung sinasabi ng Panginoon, of you little faith. Amen? Maliit lang yung pananampalataya. Pero at least meron pa rin po silang pananampalataya. Amen? Kasi napakalaga po talaga ng ating pananampalataya sa ating Panginoon. My dear brothers and sisters, kasi kung ating pong titina, meron pa ako nakita, minag-post sa Facebook, sabi niya, sa dami ng dumating sa aking buhay, salamat at hindi ako nawala sa bangka ng Panginoon. Yun po yung nakalagay na kaya curious ako, binuksan ko, nakita ko yung picture, yung bangka na hinahampas ng alon ng Panginoon sa Kristo, yung pong nasarapan. Amen? Siya po yung nagmamaneho ng bangka. Amen? Hindi nagsasagwa, nagmamaneho ng bangka. Amen? Kaya sabi ko, okay ito Ibig sabihin, bakit? Bakit po nagkaganon? Sapagkat nataniman na po ang kanyang puso ng pananampalataya. Amen? Ganun po dapat, kapag po tayo natataniman ng pananampalataya, sigurado lumalakas po tayo yung ating pananalig sa ating Panginoon. Kaya kung ating pong titinan sa ating pong, sa Biblia, meron po dalawang mukha ng pananampalataya na ibinibigay po dito. Amen? Kung ating pong titinan, sinabi po sa inyo kanina, yung dalawang linggo magkasunod, pag hindi po nagkakamali, magkasunod po ito Nag-gospel reading. Yung una po, yung kay Pedro, yung pangalawa sa Kananan, di po ba? Cananized movement, di po ba? Magkasunod po yan. Kaya dito pinakita yung dalawang mukha ng pananampalataya. Yung una, yung little faith. Amen? Di po ba? Kasi po, kapag sabi nga kay Pedro, kahit sa kanyang kabila kanyang pagiging maliit na pananampalataya, naligtas pa rin po siya. Nasagip siya ng Panginoon. Amen? Kasi nga, di ba sabihin sa Biblia, na kung ikaw man ay magkaroon ng isang pananampalataya na kasing laki, na buti ng mustasa. Di ba? Sabi mo sa mundok na doon na lumipat at lilipat yung mundok. Amen? Amen. Yan po yung sinasabi yung little faith. Amen, di po ba? Ay, yung pangalawa po, yung malaking pananampalataya, great faith. Yung great faith po naman, kung ating po mapapansin yung centurion. Di ba yung centurion? Yung kapitang Romano, di po ba? Na meron po siyang alipin na nagkasakit, mahal naman yung alipin ito. Anong ginawa niya? Siya po ay nagsubo ng mga matatanda, elders. English na lang natin, hindi matatanda. Matatanda ng yung mga elders ng Hudyo. Kasi napalitaan po niya ng kapitang ito ang ginagawa ng Panginoong Jesus. Kaya nagsubo po siya ng mga elders ng Hudyo para pag-usapan ng Panginoon na pumunta sa kanyang bahay. So, na-convince po siya. Na-convince po yung mga elders ang Panginoon na pumunta sa bahay ng kapitan. Ngunit, nung ito'y malapit na po sa kanyang bahay, nagsubo na naman po yung kapitan ng kanyang kaibigan. Sabi niya sa kanyang kaibigan na puntahan mo ang Panginoon. Sabi mo sa kanya na, sinabi ng kanyang kaibigan, sabi sa Panginoon, hindi ako karapat dapat na puntahan sa aking bahay at hindi man ako karapat dapat na, sabi nga,
ipapakita sa iyo. Ngunit magsalita ka at gagaling na ang aking alipin. Di ba? Amen. Yun ang sinabi. Pero sabi, kung ano mong mapapansin, my dear brothers and sisters, na kasi sabi ng Panginoon sa kanya, sabi po pinapasabi po sa Panginoon ng Kapitang ito Romano na ako man ay may nasa sakupan din. Na kapag sinabi ko sa kanya na siya ay humayo, siya ay umaalis. Kapag sinabi ko sa kanya na siya ay pumarito, siya ay lumalapit. At kapag sinabi ko sa kanya na gawin sa aking mga alipin na gawin ito, ginagawa nila. Anong sabi sa kanila ng Panginoon? Dito lang ako nakakita ng ganitong pananampalataya. Hindi ako nakakita ng ganitong pananampalataya sa Israel. Amen? Amen. Yun ang sinatawag ng grace faith. Yun din po yung kanan ng woman, di ba? Yung Canaanites, di ba? Nasabi sa Panginoon, nung makita ang Panginoon Jesus, sabi niya, Jesus, Son of David, have mercy on me, have pity on me. My daughter is tormented by the demon. Di po yung sinabi? Amen. At alam niyo po ba nangyari po doon? Ang sabi ng mga alagad, Panginoon, ang ingay-ingay naman ito. Pwede bang ibigay mo na kaya kaibigan niyo pala? Pwede pala talaga tayo mag-ingay. Amen? Kasi sabi, ang ingay-ingay na ibigay mo na ang kanyang gusto, Panginoon. Di ba? Kaya pala may ingay mga taga-El Shaddai. Amen? Doon pala nag-umpisa yun. Kasi tingnan nyo, kasunod nyo. Ano sabi ng Panginoon? Ako'y sinugo lamang para sa mga tupang naniligaw ng Israel. Amen? Pero ang ginawa ng babae ito na hindi naman siya Hudyo, di po ba sabi niya, Panginoon, maawa po kayo sa akin, nagpatira pa. Ano sabi sa kanya ng Panginoon? Kailangan bang kunin ang pagkain ng anak para ibigay sa tuta? Ang sagot ng Canaanite woman, tama po kayo, kasi maging ang mga tuta ay nanginginain ng mga mumong nalalaglag sa hapag ng kanyang Panginoon. Amen? Kaya sabi ng Panginoon, woman, great is your faith. Amen? Amen. Kasi kung ating mong makikita, di ba? Yun po yung pangalawa po. May basis ngayon, ang tanong, ano po yung gusto nyo? Little faith or great faith? Great faith. Bakit? Ano ba ang great faith? Ano ba yung little faith? Sabi nyo, little faith? Sabi nyo, little faith? And bring your soul into heaven. Amen? Naniwala ba kayo? Oo, kasi nangyari po yan. Di ba? Maging si Pedro, kahit makailaman ng panataya, naligtas siya. Pero yung great faith can bring heaven into your soul. Amen? Di ba? Di ba yun ang pagkakaiba noon? Ang mali na pananampalataya, pwedeng dali ang kaloob mo sa langit, pero ang malaki pananampalataya, ang langit ang pupunta sa puso mo. Dito pala sa lupa, mararanasan mo ang pagpapala ng Panginoon. Amen? Di ba? Yun siya sabi na, lupa may langit na rin. Amen? Di ba? Di ba? Yun po yung kaibahan ng great faith. Gusto kong kitapanan itong cornet. Yan po yung kaibahan ng great faith sa little faith. Kasi dito pala sa lupa, kapag hindi malaki pananampalataya, mismo ang Diyos ang magdadala na yung mga pangangailangan. Siya mag-aabot sa iyo. Pero yung langit, bababa sa iyo. Amen? Amen? Yun ang great faith. Amen ngayon. Anong gusto nyo? Little faith or great faith? Great faith. Amen? Amen? Kaya napakalaga po natin makita yung mga brothers and sisters na napakalaga po natin. Doon po yung talaga mag-uumpisa sa ating pagkakilala kay Kristo. Dapat ma-identify po sa atin si Kristo. Amen? Para nagkasunod ating mong pananampalataya ay sabi nga ay laging lalago. Amen? Kasi yung mga Kristiyano, meron kanya-kanyang identity. Di po ba? Parang yung mga iba't ibang grupo, yung mga sundalo. Ang mga sundalo may kanya-kanyang mga motto yan. Di ba? Ano ba yung motto ng Air Force? Ang motto ng Air Force, di ba? No guts, no glory. Amen? Yung mga Marines, no pain, no gain. Di ba? Yung mga army, anong motto ng mga army?
Ang motto ng mga army, army raw, no retreat, no surrender. Amen? Kasi pero meron po isang talagang kakaibang motto na talagang pinaninigan to. Yung mga security guard. Ano yung motto ng security guard? No ID, no entry. Yan. No ID, no entry. Ito yan. Amen? Dahil hindi naman masyadong ganyan. Kasi tatandaan po ninyo, dapat ma-identify po tayo mga talagang Kristiyano kasi pagdating po ng huling araw, lahat po tayo iharap kay Kristo. Amen? Kasi hindi naman dito ating citizenship. Doon sa langit. Amen! Amen? Amen! Amen? Amen! Di ba paano kapag wala yung pananampalataya mo? Kay Kristo, paano ka makakapasok? Ihanapan ka talaga ng ID doon. Amen? Kasi si San Pedro pa yung nasa pinto. Amen? Sabi nila, kaya doon si San Pedro ay may manok. Dahil si San Pedro sa bungero. Mali! Hindi sa bungero si San Pedro. Yung po'y palatanda lang na pagtila ko ng manok. 3 beses. Kaya, amen? Diba? Napagtama na sa bungero. 3 beses, hindi na bago tumila ako manok, kaya doon, may manok siya doon. Para hindi na siya ulit may deny. Para hindi na siya may deny si Kristo. Kaya kasama niyo yung manok. Tutukin siya ng manok kapag hindi na niya ulit si Kristo. Amen? Ulit mo natin ba? Makilala po natin ang lubusan ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? At paano po natin sa makikilala ng lubusan para po yung ating panampalataya yung sabihan lumaki. Magkaroon po tayo ng great faith. Una sa lahat, kinakailangan po natin na allow Jesus to be your master. Dapat siya yung ating master. Amen? Siya laging naaknan sa ating buhay. Siya laging nauunguna sa ating buhay. Amen? Amen? Dapat po siya lagi po natin, sabi nga na, unahin po sa ating buhay, siya po yung pinaka-master ng ating buhay. Siya lagi nasusunod. Siya lagi nating hinahanap sa ating buhay. Amen? Diyan po natin makikita yung paglago po ng ating pananampalataya. Amen? Kapag ating Panginoon Jesus yung hinayaan po nating maghari sa ating buhay, kapatid ko, yung malit na pananampalataya, palalaki ng Diyos yan. Amen? Amen. Sino sa inyo gustong lumaki ang pananampalataya? Sino sa inyo may pananampalataya na? Amen? Kaya na pa din magpalipat ng bundok? Kaya? Parang alangan. Amen? Sabi niyo may pananampalataya kayo. Amen? Kasi napakalaga po niyan yung ating pananampalataya na para po sabi mabuo yung ating pananampalataya. Dapat po lagi si Kristo ang namuna sa ating buhay. Siya po yung master ng ating buhay. Sa araw-araw kapag po siya lagi master, yung ating pananampalataya, unti-unti po niyang tumataas. Amen? Nulat po dito kasi meron po isang babae. Ang isa pong babae ito ay napakaganda. Tingnan nyo nga yung katabi nyo. Baka yan yung babae ko nasabi ko. May isang babae napakaganda. Kaya pinatingin mo sa katabi baka yan ang sinasabi kong babae sa kwentong ito. Amen? So nga lang po, ang babae ito ay pero kunting problema sapagkat po siya po ay galing sa isang mahirap na pamilya. Hindi po siya makabili ng bagong damit. Hindi po siya makapagpaayos ng buhok. Hindi siya makapagpaayos ng mukha. Hindi siya makapag-manicure. Hindi siya makapag-pedicure. At maging kulon, hindi siya makabili ng kulon. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo, kapatid, hindi ikaw. Hindi ikaw yung babae yun. Kaso nga napakaganda ng babae. Kaso may nangyari. Isang araw po, ang laki kulot ng lahat. Nung ang babae po ito ay biglang lumabas sa isang kotse, sa isang bagong-bagong BMW. Na napakaganda ng car sa kanyang buhok, bagong riban. Bagong make-up. Galing pa yata kay Belo. Di ba? Bagong pa-manicure. Bagong tattoo. At alam niyo, pagpapanya sa masasakyan na sasakyan BMW, umahalimuyang sa bango. Amen? Amoy mo katabi mo. Umahalimuyang ba yan? Amen? Umahalimuyang po sa bango yung babaeng ito. Tapos ang mas maganda, yung tumigil yung kanyang sasakyan, BMW, yung tinigil ng bahay na napakalaki, kanya pala yung bahay na yun.
Ang tanong, ano nangyari? Sa palagay niyo, ano nangyari? Ano yung ba nangyari? Pagbalik ko na lang. Yung babae po ay pinakasalan niya yung lalaking milyonaryong nanliligo sa kanya. Tambuan ng panan ninyo? Huwag niyong gawin yan. Pinakasalan po yung milyonaryong matagal na nanliligaw sa kanya. Kapatid ko Kristo, ganyan din po ang ating Panginoon. Araw-araw kanyang nililigawan. Araw-araw kanyang sinusuyo. Araw-araw kanyang kinakausap. Kung iyon ang tutugunin, sasagutin, pakakasalan ng ating Panginoon. Kapatid ko Kristo, ang lahat na meron sa mundo ito, makakamtan mo. Amen? Amen? Kasi po, kapatid ko Kristo, dapat ang Panginoon nangunguna sa ating buhay. Huwag mong hahanapin ang mga materialis sa mundong ito. Ang hanapin mo ang nagmay-ari ng lahat ng bagay sa mundong ito. Amen? 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 Kapatid Kristo, makakamtan mo yung mga, sabi nga, mga minimithi mo sa buhay mo. Amen? Kaya dapat po lagi nauna sa atin si Kristo. Kapag lagi nauna, sigurado yung pananampalataya, yung nauna natin si Kristo, lalaki yung pananampalataya kapag gusto mo magkaroon ng isang napakaring mansyon. Sigurado magkakaroon ka niyan. Kasi pananampalataya mo yan eh. Amen? Hindi ka nagduda, pinanindigan mo. Amen? Gusto mo maging mayaman ka, magiging mayaman ka. Sino sa inyo gusto mong yumaman? Amen? Unahan mo si Kristo. Huwag mong hanapin yung mga bagay sa mundong ito. Ang hanapin mo yung nagmamay-ari ng lahat ng bagay sa mundong ito. Amen? Yan po yung una. Pangalawa po, yung maintain or yung keeping our eyes focused onto King of Kings. Nakapokus po lagi. Maintain yung ating pag-focus sa Kanya. Amen? Kasi akala po natin talaga kilala, nakapokus na po tayo kay Kristo. Pagdating na ng konting problema, nagre-reklamo na agad tayo. Ganyan ba yung talaga nakapokus kay Kristo? Konti ng problema, reklamo na, nangaaway na. Amen? Ganyan ba yung kilala si Kristo? Amen? Kaya kailangan po, para ma-develop yung ating pananampalataya, hindi po nawawala yung ating focus kay Kristo. Dahil kapag po tayo sa mundong ito lagi nakapokus, ano po yung ating mapapala? Ano ating makukuha kapag sa mundong ito lagi tayo nakapokus? Sa mga namumuno sa mundong ito, ano ating matatanggap? Pork barrel. Diba? Doubt. Yan ang matatanggap natin. Amen? Pero kapag lagi po tayo nakapokus si Kristo, sigurado! Yung panghabang buhay natin kailangan ibibigay niya. Amen? Amen? Eh napakalaga po na lagi po tayo sabi kay Kristo po tayo nakapokus. Si Pedro, hindi na si Pedro, ang tagal niya kasama si Kristo. Ang dami ang lalim na sa kay Kristo. Akala niya nakapokus na siya kay Kristo. Pero nung dumating po yung isang napalakas ng hangin na wala kanyang focus. Yun ang sinasabi nito, maintain your focus. Dapat lagi naka-maintain ang focus natin kay Kristo. Ano mang mangyari sa ating buhay, ano mang problema ang dumating sa ating buhay, dapat hindi tayong kinakain ang mga problema ito. Amen? Lagi nakatulong tayo kay Kristo. Amen? Ano ba sabi? Ano? Hallelujah! Ano sabi po dito? Hebrew chapter 12 verse 1. Pakinggan po natin ito, yamang naligid tayo ng makapal na saksi. Iwaksin natin ang kasalanan at ang anumang balangit na pumipigil sa atin at tayo buong tsagang magpatuloy sa takbuhin na sa ating harapan. Verse 2, while keeping our eyes fixed on Jesus, the leader and perfecter of faith. Amen? Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siya pinagmumulan ng ating pananampalataya. Amen? Amen? Fix. Sabihin niyo, fix. Fix. Ano ba sinabi kapag po kayo pupunta doon sa mga cellphone shops, di ba? Fix your cellphone here. Amen? Sabi nga, ayusin ninyo dito. Ibig sabihin, ayusin din po natin yung ating pagtingin kay Kristo. Amen? Dapat lagi maayos yung ating tingin kay Kristo. Amen? Amen? Puri po natin, Panginoon, praise God, hallelujah, glory to God.
nagbabago yung ating pagtingin kay Kristo, may problema man o wala, nasa panahon ng pagpapala o nasa panahon ng mga pagsubok, kapag ganun pa rin po yung ating pagtingin kay Kristo, sigurado yung ating pananampalataya madidiburo, lalaki yung ating pananampalataya at pwede po natin apakan ang lahat ng problema na dumarating sa ating buhay. Amen? Pag-uusapan na kung gano'ng kalaking problema, ang pag-uusapan na po natin dito kung gano'ng kalaki yung ating Diyos na ating sinasamba. Amen? Ulit po natin final verse ka. Okay, ito po yung pangalawa. Pangatlo po yung dependence. Dependence on God. Ito po yung napakalaga. Ang sabi po sa Proverbs 3 verse 5 NIV version, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Amen? Sa Diyos lang daw po tayo nagtitiwala. Amen? Hindi sa ating mga kakayanan. Hindi sa ating mga pinangahawakan. Amen? Hindi sa ating mga kakilala. Ha? Amen. Sa ating mga connection, dapat sa Diyos lang po tayo nagtitiwala. Amen? Kapag po tayo sa Diyos nagtiwala, sigurado, tulad po na nangyari kina Pedro, di po ba? Ano po ba nangyari kina Pedro nung pagkatapos po yung malaking bagyo? Doon po na po yung sabi pananampalataya sa ating Panginoon. Pagkatapos po ng pangyayari, lumakit po ka ng pananampalataya sa Diyos at lalo po naging dependent sila sa Panginoon. Why? Sapagkat, ang sabi po sa verse 33 ng ating po binasa, tunay na kayo ang anak ng Diyos. At ano naman po natin, my dear brothers and sisters, kung ating pong titinan, na ipinapakita po dito yung sabi nga po na pagdidepende po talaga ni Pedro sa ating Panginoon. Amen? Dahil kung ating pong titinan, huwag po natin mamalitin si Pedro. Amen? Dahil si Pedro matapang na tao. Matapang na tao. Amen? Diba? Ay siya tumagpas ng liig ng isang kawal na gusto dumaki sa Panginoon. Diba? Talagang para siyang sniper, di po ba? Ang dami tatagpasin, di ba? Yung palang tayo na pa. Ang galing naman noon. Pinip ako doon. Di ba? Kasi sabi ko kasi huwag po natin mamalitin sapagkat si Pedro po laki sa dagat yan, mangis na nga eh. At alam naman po natin mangis na, magaling yung maglangoy. At kung atin mo mapapansin, sa tagal po niyang mangis na, marami na po siyang bagyong naraanan. Marami na po siyang bagyong na-encounter. Pero kung atin pong titin na may brothers and sisters, nung dumating na po yung pagkakataon sila po hinagpas ng malakas na alon. Di ba? Nung po si Pedro ay lumakad na, nakalakad naman si Pedro eh. Amen? Nakalakad siya. Isang ambang laya. Amen? Di ba? Pero lumubog siya. Nung sabi, nung makakita po anong yung Pedro, makita niyo yung malaking alon malakas na hangin. Yan, natakot muna. Sabi ko, natakot. Unti-unti siyang at unti-unti siyang lumubog. Amen? Take note, Peter is a fisherman. At siya po ay marunong lumangoy. Amen? Sino sa inyo ang kilala fisherman na hindi marunong lumangoy? Diba? Marunong siyang lumangoy. Sabi mo sa kapatid? Marunong ka bang lumangoy? Kasi yung problema, dapat hindi tayo nulungin sa problema. Yung problema, ninalamuyan lang yan. Amen? Diba? Sabi nga, nagsuswimming ka lang dapat sa problema. Dapat lagi ka nasa ibabaw ng problema. Huwag kang papailalim sa problema. At kapag napailalim ka, malulunod ka. Amen? Ay si Pedro, isa pong swimmer yan. Mahal mo niya po yung lumama sa mga competitions, baka mag-champion pa yan eh. Amen? Pero nung dumating po yung malakas na alon, bakit po? Sabi nga dito, ano sabi po? Kung tutusin po, si Pedro, sabi nga, baka isang dagat lang ang kanya nangyari, di ba? O dalawang hakbang. Kung sabihin natin tatlong hakbang, o apat na hakbang. Yung apat na hakbang, hindi naman malayo sa bangka yun. Di ba? Pwede pa siya lumawin pabalik. Pero ano sabi ni Pedro? Ano sabi ni Pedro? Lord! Save me! Oh, bakit niya sinabi sapagkat nagtiwala siya sa Diyos? Hindi siya nagtiwala sa kanyang kakayanin. Kung tutusin, kaya po ni Pedro bumalik, panangoy doon sa bangka. Pero ang sabi niya, Lord, save me! Amen? Nandun ang kanyang dependence sa Panginoon, nandun ang kanyang pagtitiwala. At yun ang mga taong may maraming pananampalataya, nagtitiwala ng lubusan sa Diyos. Amen? Amen? Ulit po natin pa ng praise and hallelujah. Lord to God, hallelujah. Alam ko, may pinapalaki ng pananampalataya nito, Panginoon. Nararamdaman ko.
nabubuo yung ating pananampalataya. Amen? Amen. Hindi tayo pwedeng kainin ng mga problema, Amen. ng mga pagbabagi, mga kabalisahan. No way. Kasi yung kabalisahan, ano ba ang trabaho sa atin ng buhay ng kabalisahan yan? May trabaho yan eh. Kasi sabi sa Biblia, sino bang magpapahaba ng iyong buhay ng isang araw man lamang? Dahil sa kabalisahan, kabalisahan talaga trabaho niya, paigil ang buhay mo. Amen? Amen? Amen. Yung mga taong balisa, hindi nagtatagal yan. Amen? Eh, huwag ka mapapalisa ka ng kabalisahan, walang naitulong sa buhay yan. Ang gawin mo, magtiwala ka lang sa Diyos, maging dependent ka sa Panginoon. Amen. Amen? Tama na. Hallelujah. Hallelujah. Yun lang siya sabi dito, dapat po para mabuo yung ating pananampalataya, lubusan tayo magtiwala, dapat nandun yung ating dependence sa Panginoon. Nandun lang po yung ating, sabi nga, doon po tayo umaasa. Sabi sa Biblia, mapalan ang taong walang inaasahan kundi ang Diyos. Sino sa Diyos? Sino sa po sa inyo ang sa Diyos lang yung umaasa? Lahat na tulong ko dito, lahat kami. Lahat kami, ilan lang naman tumataas. Amen. Tawa ako sa inyo. Hindi kami selfie. Hindi ko selfies, ano kayo? Selfie lang. Hallelujah. Araw-araw ko yung nakikita mga mukha niyo sa Facebook. Ito na ayaw ko bukas eh. Kasi gusto ko makita yung mukha ng Kristo. Amen. Yung po sabi, dapat lagi po tayo depende sa Panginoon. Nasa ganun po yung ating pananampalataya talagang lalaki. Amen. Baka pag dumating pong araw, sabi siya ng Panginoon, great is your faith. Amen. Sabi niyo sa tabi ko, kapatid, great is your faith. Amen. Great is your faith or great is your faith? Kaya kung ano mo titingnan, para po sabi dito, sabi pong binasa, walk by faith and not by faith. Diba? Amen? Walk by faith and not by faith. Dapat nandun eh. Nandun tayo eh. Nandun yung ating bago sa ating pananampalataya. Lagi po tayong nandun. Dapat yung nandun yung ating pananampalataya kay Kristo. Dahil sinabi ko nga po sa inyo, wala pong taong nagtiwala sa Diyos na kanyang pinabayaan. Walang taong nagtiwala sa Diyos na kanyang binigo. Amen? Kaya dapat yung ating pananampalataya na hindi nawawala. Ano man kung dumaan sa ating buhay, dapat ating pong panindigan, hindi tayo magdududa na ating Diyos na pinaglilingkuran mas malaki kahit sa anong problema dumating sa ating buhay. Amen? Amen. Amen? Lord to God, sulit ko sa Panginoon. Praise the Lord. Kung palakpak nyo, parang sinabi yung tawa ng Brother Ruel, tayo na tayo. Lord to God. Tayo na tayo. Ayaw umuwi. Ayaw matulog. Hindi na ako ba? Ay, mas maganda na sister. Ang walang tulog kaysa walang gising. Sabi mo na parang siya tulog. Mas maganda yan sister, wala kang tulog. Mas mayroon kapag wala ka ng gising. Amen? Malapit na magtenok na. Amen. Magre-ring na. Okay? Dahil ko lang ipatuloy na namin sa ating Panginoon na sa gabi pong ito, kapatid kay Kristo, alam ko na God will increase our faith. Gusto kasi ng Diyos na lubusan po tayo magtiwala sa Kanya. Para po mga pangyayari sa ating buhay, sa ating kapaligiran, na kuminsan talaga nakakapanghina. Amen? Pero yung mapalad po yung mga tao na nakakilala kay Kristo, hindi sila naapektuhan. Buo ang kanilang pananampalataya, buo ang kanilang paniniwala kay Kristo, na sa ating Panginoon walang bagay na hindi niya kaya gawin para po sa ating kabutihan. Amen? Kaya po tayo sabay-sabay kung tumawag sa ating Panginoon, kung tayo may mananampalataya sa Kanya, kaya rin bigyan po tayo ng Diyos sabay-sabay ng ating mga pangailangan. Ganun po kalaki yung ating Diyos na pinaglilingkuran. Ang inilingkod lang po sa ating Panginoon, lubusan po tayo magtiwala sa Kanya.
puso't isipan, ituon ang ating pananampalataya sa Kanya. At makikita mo, kapatid kay Kristo, yung mga bagay na hindi mo pa na makikita mo ngayong gabi. Yung mga bagay na hindi mo pa nararanasan, mararanasan mo ngayong gabi. Kapag lupusan ka nagtiwala sa ating Panginoon, may hinihiling ka sa ating Diyos, kapatid kay Kristo, magkakaroon katuparan sa gabi ito kapag nagtiwala ka sa Kanya. Hallelujah. Hallelujah. dumaranas sa malaking pagsubok sa iyong buhay. Ito yung challenge na binibigay sa atin ng Panginoon. Gusto mo makawala sa problema? Gusto mo malagpasan ang lahat ng mga pagsubok sa iyong buhay? Gano'n mang kalakas na bagyo, kalaking bagyo dumaan sa iyong buhay? Ang sabi ng Panginoon, magtiwala ka lang sa aking anak. Kailangan ko yung pagtitiwala. At makikita mo,
tayong magtiwala sa Kanya. Matagal na po tayo sa gawain ng Diyos. Marami na po tayong narinig na Kanyang mga salita. At marami na rin po ginawa ang Diyos sa ating buhay. Na kung ating pong titignan, hindi po kayang gawin ng tao. Pero bakit dumating pa rin po yung mga pagkakataon na tayo pinanghihinaan? Dumari yung mga pagkakataon na parang tayo sumusuko. Nawawalan po tayo ng tiwala sa Diyos na tumawag sa atin. Kapatid ko yung Kristo, tandaan mo na ang Diyos na tumawag sa atin, tapat siya. At kailanman ay hindi siya naging sinungaling sa atin. Iniintay lang ng Diyos yung ating lubos sa pagtitiwala sa Kanya. Kaya sa gabi ito, ang sarap pong pakinggan na lahat po tayo itatawagin ng Panginoon. Great is your faith. Ang sarap pong marinig sa ating mga puso na sabihan po tayo ng Diyos, great is your faith. Tulad po ng anak mo na babae na kapag nakita po sa atin ng ganong pananampalataya, kapatid ko yung Kristo, sabi ng Panginoon, hilingin mo na ngayon ang nais mong hilingin at ipagkakalog ko ito sa iyo. Ang pananampalataya ng kabilang Romano, sinabi ng Panginoon, hindi ako karapat-dapat na warap sa iyo, ngunit magsalita ka lamang ay gagaling na ang alipin ko. Yan ang gustong pananampalataya makita sa atin ng Diyos. Pananampalataya walang pagdududa. Sa gabi ito, kapatid ko Kristo, alam ko makakalaya ka. Alisin na lang ng Diyos ang pagdududa mo sa buhay mo. Hallelujah. O siya ka na rabapura ba, hallelujah. O rababa siya ka raba, hallelujah. O rababa siya ka raba, hallelujah. Kapatid ko Kristo, kinakausap kami ng Diyos. Pakinggan mo kanyang tinig. Hallelujah. Meron siyang gustong gawin sa buhay mo ngayon. Sa mga tao dumaranas sa mga kahirapan, pag-alala sa buhay, pagsubok, kapatid ko Kristo, inanya kita sa harapan. O sarama babura ba siya karama, hallelujah. Siya ka narama, hallelujah. Hallelujah. O rama ba siya karama, hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Yes. Yes, hallelujah. Thank you, Jesus. Oh,
Samahan mo po sila, Lord God, sa kanilang mga desisyon at patuloy ka po, Lord God, na maghari sa kanilang mga buhay. Maraming po salamat sa lugar na ito na patuloy mo pinapahiram sa amin. Patuloy mo itong gamitin, Lord God, na sino ang papasok sa lugar na ito, patuloy maranasan yung pag-ibig sa pangalan ni Jesus. Salamat po, Panginoon, sa lahat, sa tagumpay ng gawain, sa iyo pong kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen! Amen! Yahweh, mula po namin tatas yung aming mga prayer request. I pray, Lord God, na patuloy ito pagpalain ang lahat ng Panginoon na nagbibigay para sa iyo, Lord God. Alam natin po, Lord God, na kami po itatanggap na ikaw rin ang magbibigay sa amin ng siksik-liglig na gumapaw. Pagpalain mo, Lord God, ang aming mga bags wallet, lahat ng religious articles, lahat po ng langis, tubig. Sino makain ng tubig, lalakas, gagaling. Sino makain po ng langis, ay magkakaroon ng bagong pag-asa, Panginoon. Panginoon, ang aming mga tithes and offerings, ay pray, Lord God, ito po, Lord God, ay magamit para sa iyong kapurihan. At ito po, Panginoon, ay ibalik sa amin ng siksik-liglig na gumapaw. Aming mga trabaho, aming mga employer, patuloy pagpapalain, aming mga mahal sa buhay. Ay pray, Lord God, patuloy sa pagpapalain. Sa pangalan ni Jesus, inakin na po namin ganap, namin na po tinanggap lahat ng ito, ay binaglit na sila ng papuri, pasalamat pitakilat. So God be the glory. In Jesus' mighty name we pray! Let's give praise to the Lord!
El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai.